Nagbabalik ang Bagong Pilipinas ngayon. Paghahanda para sa Hatol ng Bayan 2025 midterm elections sa ating alamin kasama si Dr. Arwin Serrano, National Coordinator ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV. Dr. Serrano, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Masyado malayo yung boses po. Dr. Serrano, good afternoon po. Good afternoon, pero masyado malayo po yung boses po ninyo. Pero ito po sir, naririnig niyo na po ako kung ganitong level. Hello sir? Yeah, masyado malayo. Okay. Sir, kumusta po yung paghahanda ng PPCRV sa ngayon para sa nalalapit na 2025 midterm elections? Yes. Hello? Hello sir. Sir, kumusta na po yung preparations? Yes. Opo. Kumusta na po yung paghahanda ng PPCRV sa ngayon para sa 2025 midterm elections? Hindi ko pa naririnig yung tanong. Hello sir. Yan. Ayan, okay na po? Yes, okay na. Okay sir, kumusta po yung paghahanda ng PPCRV sa ngayon po para sa nalalapit na 2025 midterm elections po? Yes, malapit na. We only have 11 days to go at mag-election na po tayo. Kaya napaganda na natin yung ating pong mga iboboto. Biliskan na natin sila para mabilis din yung ating gagawin paboto on election day. Opo. Dr. Serrano, ilang volunteers po sa kabuuan ng ide-deploy ng PPCRV at paano po ang isinagawa ninyong paghahanda at pagsasanay sa mga volunteers para sa nalalapit na eleksyon? Marami na po tayong mga nakalap na volunteers at kumigit-kumulang na 350,000 na po yung aming total na bilang at kasalukuyan pa rin tumatanggap pa rin kami ng mga karagdagang mga volunteers. Okay. Dr. Serrano, ano po ba yung mga qualifications at requirements na inyong hinahanap para sa mga volunteers? Hindi masyado maganda yung yung reception dito sa akin. Opo. Pasensya po kasi nandito po ako sa Bacolod at ongoing din po yung press conference dito para doon sa Memorandum of Understanding between COMELEC and OCD. Para doon sa pinaghandaan din ng COMELEC with regards doon sa pagputok ng bulkan ng Canlaon. Nandito rin po ako para to witness the MOA between the two agencies. Kaya medyo mahirap po yung reception po kasi lumabas po ako nung press conference Dr. Serrano, siguro nabanggit nyo na rin po yung Memorandum of Understanding or Agreement with COMELEC. Paano po ba yung magiging preparations kung sakaling during the elections or habang nag-transmit ng votes, nag-erupt po ulit ang Canlaon? Ano po yung magiging preparations doon? Marami pong gagawin preparations. Yung unang-una, yung ating pong mga OCD responders or involved sa OCD at mga disaster relief operations, papabotohin din po sila na using the express lane katulad ng ating mga PWD, senior citizens, saka pregnant voters. Pangalawa, tinitingnan din yung mga possibility kung saan ang ating magiging wind direction at saka yung yung height ng pagputok just in case na mangyari yan a day before and most especially on election day. Pangatlo, meron na rin mga provisions for mga emergency voting centers kung halimbawa na hindi magagamit yung mga malalapit na voting centers within certain kilometer radius, like kung from 5 to 10 kilometer radius, ganyan. So, yung mga ibang detalye pa niyan, malalaman natin kasi nga nagsimula na rin po yung press conference ngayon at isa po ako doon sa witness kaya lumabas lang po ako. At pagkatapos po nito,
babalik po ako doon kasi yun nga, sabi ko nga kay Elena, yung ating pong connecting person, medyo wrong timing yata yung oras. Okay lang po sir, sige po, paalala nyo na lang po para sa mga botanteng nakatutok sa atin ngayon, lalo na po doon sa mga gusto pa rin sumali sa inyo bilang volunteers. Yes, nangangailangan pa rin naman kami ng karagdagang volunteers, kaya magpalista lamang po kayo sa pinakamalapit na Katolikong parokya. Hindi kayo kinakailangan maging Katoliko. Welcome po kami for all kinds of religion. Basta siguraduhin lamang na non-partisan po kayo sa inyong pagnanais na mag-volunteer sa PPCRB. At makakaasa po ang ating mga madla na kami po ay masugid sa amin pong mga iba't ibang mga voters education, lalong-lalo na doon sa pagpapaalala sa ating early voting hours mula 5 to 7 a.m. para sa mga PWD, senior citizen, at ganoon din para sa mga buntis. During the regular voting hours from 7 a.m. to 7 p.m., tuloy-tuloy naman po yan. At meron din pong express lane. At harinawa, hindi na ito magiging dahilan na hindi po tayo makakaboto kasi hinabaan na po yung mga oras ng ating gagawin pagboto. At sana gumawa na po tayo ng listahan, yung sarili nating listahan, para pagdating ng araw na botohan, mabilis tayong makakaboto kasi hindi na doon sa araw na yon na mag-iisip pa tayo nung ating po ngayon iboboto. Mapa-national man po yan o mapa-lokal. At higit sa lahat, bumoto po tayo ng maayos, ng tama, matalino, at ipinagdasal na boto. Arinawa, maging maayos, malinis at mapayapang ating halalan. At tulong-tulong po tayo, isama na rin po natin sa ating po mga padalangin. Maraming salamat po sa inyo, mga ASEC po. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Dr. Arwin Serrano, National Coordinator ng PPCRV.